Good evening po sa ating lahat at welcome po sa second episode ng ating Kajen's Inspiring Love and Life Stories. Ang letter sender natin ngayon ay nagngangalang Ella at ito nga ang nilalaman ng kanyang liham. Dear Kajen, una sa lahat ay gusto ko sanang batiin ang lahat ng nakikinig sa podcast mo. Itago mo na lang ako sa pangalang Ella. Nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay ko at umaasa ko na may mapupulot sanang aral ang inyong mga tagapakinig. Kajen, simulan ko ang kwento ng buhay ko noong ako'y nag-aaral pa lamang sa high school, sapagkat dito ako nagsimulang mangarap. Mahirap ang buhay namin. Ako ang pang-apat sa 7 magkakapatid na 5 mga lalaki at 2 kaming mga babae. Pilit itinataguyod ng aking ama ang buhay namin, na isang magsasaka at karpintero. Ang aking ina naman ay nasa bahay lang. Nag-aaral ako noon sa isang pampublikong paaralan, at ang mga barkada ko noon ay may mga bisyo tulad ng pag-inom ng alak at paninigarilyo. Tanging ako lang ang walang bisyo sa kanila, sapagkat takot ako sa aking ama at sa mga kapatid kong lalaki na mga walang bisyo. Ang mga barkada ko noon ay may mga partner din. Kumbaga, ako na naman ang walang partner sa kanila. Sa totoo lang, Kajen, ay wala akong itsura. Palibhasa, ang kulay ko ay kayumanggi o maitim. Ako lang yung tagatugtog ng gitara dahil ito talaga ang hilig ko. Basta may gitara noon, masaya na ako. May nagplano na manligaw sa akin noon dahil naakit yata sa pagtugtog ko ng gitara kasabay ng pagkanta. Pero sinabihan ko agad, wala na akong plano sa ganyang bagay. Yung mga barkada ko ay nagsipagbuntis lahat. Ako lang ang nakagraduate sa high school. Noong nasa 4th year high school ako, nakilala ko si June, na siyang asawa ko ngayon. Wala sa isip ko noon na mag-asawa, ngunit ang bilis ng mga pangyayari. Ang plano ko noon ay subukan ang magkaroon sana ng boyfriend at hindi asawa. 17 years old ako noon at sabi nga nila ay nasa dangerous age. Kajen, wala po talaga akong itsura. Kung sa 10 sana ang rate ng maganda, andun lang ako sa 3. May kapatid si June at yung kapatid niyang yun ay nanligaw din sa akin. Pero sa totoo lang, ay yung kapatid niya ang una kong nakita noon. Itago na lamang natin siya sa pangalang Mar. Hindi ko pa nakita si June noon dahil sabi ng mga kapatid niya, lagi siyang nasa trabaho. Noong nagsimulang nanligaw si Mar, wala pa si June noon, hindi ko pa siya nakikita. Uso pa noon ang sulat, kaya naman kapag may sulat si Mar sa akin, ay pinapahatid niya sa kapatid niyang babae. Ako naman ay kilig to the bones. Ganito pala ang my love life. Hanggang sa dumating si June at nalaman niya na may nililigawan ng kapatid niyang si Mar at siguro na ikwento ako ng mga kapatid nila. Sina June at Mar ay 2 lang ng mga lalaki sa kanilang 7 magkakapatid. Hanggang sa nagkita nga kami ni June at abot tenga ang ngiti niya sa akin noon. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng ngiti niyang yun. Kung tinatawanan niya ba ako dahil sa itsura ko o sa kulay ko. Isang araw may dumating na sulat na ang akala ko ay galing kay Mar. Pero laking gulat ko, Kajen, galing ito kay June. Kaya naman, naguguluhan ako sa araw na yun. Sobrang hiyang-hiya ako. Parang sinasabi ng isip ko na pinaglalaruan nila ako. Si Mar ay sobrang mahiyain. Hindi niya kayang humarap sa akin kung nag-uusap kami samantalang si June ay bibo at magaling makipagkwentuhan. Sa aura ni June na ganon, ay unti-unti akong napalapit sa kanya. Palibhasa, pareho kaming mahilig sa gitara at pagkanta. Nagpatuloy sa panliligaw ang 2 hanggang sinagot ko na si June.
Naglasing daw si Mar dahil hindi niya matanggap ang lahat. Nagtuloy-tuloy ang relasyon namin ni June, pero hindi maiwasang magkikita kami ni Mar dahil pumupunta kami sa bahay nila. Ikakasal noon ang pinsan ni na June at isinama ako ni June dahil isa siyang abay. Naiwan ako noon sa venue at si June ay pumunta sa simbahan. Hindi ko alam na nagpaiwan din si Mar. Kaya naman, nakipag-usap siya sa akin at ang sabi niya, "Hindi man kita naging girlfriend, Ella. Masaya ako na napunta ka sa utol ko kahit mahirap tanggapin ito. Ella, bakit hindi ako ang pinili mo?" At hinawakan niyang mahigpit ang aking kamay. Ako naman ay hindi makailag kasi si Mar talaga ang gusto ko noon at hindi si June. Hindi ko rin alam kung bakit, Kajen. Pagkatapos ng kasal, hindi ko nakita si Mar. Sabi ni June, pumunta siya ng Baler para magtrabaho. Pagdaan ng panahon, nabuntis ako nang wala sa tamang oras at pagkakataon. Kaya naman, noong ipinagtapat ni June sa mga magulang ko na buntis ako, agad silang nag-set ng date para ikasal kami. At nung araw ng kasal namin, dumating si Mar. Sabi niya sa akin, "Talagang tinotoo mo na si June ang makasama mo, Ella. Congratulations sa inyong dalawa." Sa totoo lang, Kajen, hindi ako masaya sa araw ng kasal namin kasi biglaan lang ito. Gusto ko sanang lumayas noon, pero hindi ko magawa dahil buntis ako. Mula pamamanhikan hanggang kasal ay wala talaga sa isip ko dahil hindi ako masaya at hindi ko alam kung bakit. Hanggang sa nagsama nga kami ni June ng tuluyan sa isang bubong. Dito ko na nakita ang mga totoong ugali niya. Hindi nakakaintindi, mainitin ang ulo at lasinggero. Yun siguro ang mga signs kung bakit hindi ako masaya noong kasal namin. Dahil bangungot ang aabutin ko sa mga kamay niya. Noong araw nga ng panganganak ko ay nutusan ni Mama si June na sunduin ang lola niya sa kanila dahil siya ang tutulong sa akin sa aking panganganak. Binigyan ni Mama ng 1,000 si June dahil wala kaming ipon at pera noon na naitabi para sa panganganak ko. Galing sa bulsa ni na Mama at Papa ang pera niyon. Maaga nang umalis si June para sunduin ang lola niya. Pero hapon na ay wala pa sila. Awang-awa ang mama ko noon sa akin dahil sobrang hirap na hirap ako. Magtatakip silim na noong bumalik si June at hindi niya kasama ang lola niya. At ang sabi ni June ay wala ang lola niya, may pinuntahan. Kaya humanap agad sila mama ng partera at awa ng Diyos ay may nahanap sila. Hindi kasi uso noon ang mga anak sa hospital. Sa bahay lamang. Makalipas ang 1 linggo, nalaman namin na hindi pala pumunta si June sa kanila para sunduin ang lola niya. Sobrang sakit nang malaman namin na yung pera na ibinigay ni Mama sa kanya ay pinambili niya ng alak at nang malasing na siya ay pumunta sa bahay ng kapatid niya na konsentidor. Kapitbahay lang din namin ang kapatid niya kasi napangasawa niya ang isa sa mga kapitbahay namin. Sila din ang dahilan kung bakit nakilala ko noon si June. Ni hindi man lang naawa sa akin. Hindi man lang niya naisip noon na ako ay manganganak. Pero pinalampas namin ang ginawa niya ngayon. Tuloy pa rin ang pagsasama namin at patuloy rin ang mga bisyo niya. Ang sobrang kinatatakot ko noon ay nagwawala siya sa tuwing siya ay nalalasing. Sarili niyang pamilya ay hindi niya kilala kapag lasing siya. Oo, masaklap ang buhay ko sa piling niya. Kaya tuloy, naiisip ko noon na sana si Mar na lang ang pinili ko. Kung sipag at tiyaga naman ay mas masipag si June kaysa kay Mar. Pero maganda ang pakikitungo ni Mar sa asawa niya, hindi tulad ni June na marahas sa akin.
May asawa na pala si Mar. Third cousin ko din. Ako ang naging tulay din nila noon para magkakilala, para naman maibsan ko sana ang sakit na dulot ko kay Mar. Nagtapat si Mar sa akin na sa pinsan ko sana siya maghiganti. Kumbaga, paglaruan lang niya para daw masaktan ako. Pero sa pagsasama din nila bilang magsyota, ay nabuntis niya ang pinsan ko. Kung itsura ang pagbabasehan, talong-talo ako ng pinsan ko. Bukod sa maputi ay maganda siya. Pero kahit pala gaano kaganda o kagwapo ang isang tao, kung hindi siya ang mahal mo, ay walang silbi. Tulad ni Mar na kahit mayroon na kaming kani-kanyang pamilya, ay hindi pa rin nawawala ang feelings niya. Pero sa akin, wala na ang feelings na yan kasi may anak at asawa na ako. Sa pagdaan ng panahon, hindi pa rin nagbago si June hanggang sa naipanganak ko ang pangatlo kong anak. Dahil sa ugali niya, ay naisipan kong mangibang bansa sa Singapore. Pero inabot lang ako ng 1 taon doon dahil hindi ako pinalad sa amo. Ang buong akala ko ay nagbago na si June. Sa 1 taon na hindi kami nagsama, akala ko na konsensya siya sa pinaggagawa niya sa akin noon, pero nagkamali ako. Noong dumating ako galing Singapore, panay ang halik at panay ang yakap niya. Akala ko wala na akong hihilingin pa. Sa mga paglalambing namin yon ay nabuntis ako sa pang-4 na anak namin. Nagpasya si June na pumunta sa Baguio upang mamasukan bilang isang minero. Sabi niya sa akin ay hindi na kasya ang kinikita niya kaya pumunta siya sa Baguio. Dahil tinawagan siya ng kanyang tito na maganda ang kitaan doon. Ang sabi ni June, mauuna muna siya at saka niya kami babalikan. Kung maganda talaga ang trabaho niya doon at makahanap daw ng titirhan namin, kaya sumang-ayon ako. Makalipas ang 1 buwan, wala siyang padala sa amin sapagkat ang rason niya ay hindi pa siya natanggap sa trabaho. At lubos na nauunawaan ko naman yun. Hanggang sa nalaman ko sa tita niya na nakapasok na pala siya sa trabaho at malaki pa daw ang kinikita nila. Panay ang reklamo ng aking ama sa akin noon dahil ang sabi niya, di man lang kayo padalhan ng asawa mo. Kaya tinawagan ko si June para sabihan na kailangan naming mag-iina ang pera. Pero pinatayan ako ng telepono ni June. Sobrang galit ko noon. Kaya tinawagan ko ulit para kausapin siya. Ngunit ang papa niya ang sumagot sa cellphone. Ang sabi ng papa niya ay matutulog na daw siya dahil panggabi daw siya sa work. Sinabi ko sa biyenan ko ang problema ko. Ngunit pare-pareho silang walang awa. Hanggang isang araw, tinawagan ako ng tita ni June na bibiyahe kaming mag-iina. At siya na lang daw ang sasalubong sa amin sa terminal. Sobrang nagtataka ako kung bakit ganun ang nasabi niya. Hindi kami natuloy na bumiyahe kasi wala kaming pera noon. Buti sana kung hindi mga bata ang kasama ko. Mahirap bumiyahe na walang pera. Makalipas ang 1 buwan ay nagpadala si June sa amin ng 1,000. Sabi niya wala daw silang kita. Galit na galit ang papa ko dahil sa ilang buwan na hindi nagpapadala ay ganun pa ang halaga ng pinadala niya. Isang araw, umuwi si June sa amin na hindi ko alam, ni wala siyang pasabi. Dumating siya ng mga 7:00 ng umaga at ang sabi niya, ihanda ko na daw mga gamit ng mga bata dahil babalik daw agad siya sa Baguio. Kumbaga kukunin niya kami at isama sa Baguio. Dali-dali ko namang inihanda ang lahat at maayos kaming nagpaalam sa mga magulang ko at yun nga, bumiyahe kami papuntang Baguio. Nang makarating kami doon, laking gulat ko nung madatnan ko lahat ng mga kapatid niya at magulang niya. Kaya pala, hindi nagpapadala si June ng pera dahil ang dami pala niyang binubuhay at kasama doon ang pamilya ni Mar. Oo, Kajen, sa iisang bubong kami nakatira lahat. Buntis ako noon sa pang-4 naming anak. Pati yung asawa ni Mar, buntis din.
At yung kapatid din ni June ay buntis din. In short, 3 kaming buntis sa isang bubong. Kaya sinabi ng tita ni June na bumukod kami kasi masama daw ang 3 buntis na nakatira sa iisang bubong. Mabilis naman akong tumugon dahil may pera naman kaming gagamitin noon dahil malaki ang kinita ni June sa mga araw na iyon. At noong magpaalam ako sa nanay ni June na bubukod kami, ay akala ko maganda ang sasabihin niya. Nagkamali na naman ako, sapagkat ang sabi niya, "Oo, sige, para hindi kayo matulad sa amin na walang-wala. Makakain niyo kung anong gusto niyo." Pero hinayaan ko lang. Simula pa noong una ay hindi ko na talaga ka-vibes ang ina ni June, pero hindi naman kami umabot sa puntong nagkakasagutan na kami. At ganun na nga, tumira kami sa Baguio. Hindi ko pa alam kung anong klase ng ugali ang mga tao doon. Maraming nagsasabi sa akin na ang mga minero ay iba ang ginagawa pag magkapera sila. Pero hindi ko pa napatunayan yun hanggang yun na nga ang nangyari. Unti-unti kong nakikita ang pagbabago ng aking asawa noon. May mga pagkakataon, umuwi siya ng madaling araw at paulit-ulit yun. Yung mga araw na paulit-ulit na yun na umuwi ng umaga o madaling araw, yun din ang mga gabi na hindi ako makatulog hanggang umaga sa kaiisip sa kanya kung saan siya pumupunta. Napakahirap ng sitwasyon ko noon. Kung tinitingnan ko ang aking mga anak sa gabi na natutulog, naiisip ko na kung ano kaya kung lasunin ko ang mga bata at pati ako iinom ng lason para pagdating ni June ay madatnan niya kaming mga bangkay. Pero hindi pa rin ako nagpatalo. Ang ginawa ko ay nagpakatatag ako. Ang Diyos na lamang ang pinagsasabihan ko ng lahat at laging pinapanalangin ng aking pamilya. May mga pagkakataon din na umuwi si John na may mga kiss marks sa katawan. Pero naging bulag ako. Sapagkat kung tatanungin ko siya noon, ang sabi niya ay mga kagat lang ng mga langgam. Naging tanga ako sa lahat. Pikit mata ako sa lahat. Pati ang mga angkan niya, mga magulang niya, at mga kapatid niya, pinagkakaisahan nila ako. Parang wala na lang natira sa akin noon. Kaya kung naaalala ko ang mga nakalipas sa aking buhay, sobrang naiiyak ako hanggang ngayon. Kung bakit nangyari ang mga ganito sa akin, hindi naman ako nagkulang. Isang araw, nag-invite ang leader nila sa minahan na magsalo-salo sa tinatawag nilang spree sa Baguio. Kasama ang mga kani-kaniyang pamilya at pumunta nga kami. Kapapanganak ko noon sa pang-apat namin. Siguro 2 months pa lang ang baby ko noon. Nakita ko doon sa venue na yun na talagang marami sila. Grupo ng mga kasamahan ni June at kaming mga kapamilya nila. May nagtanong daw kay June kung sino ang asawa niya sa grupo naming mga babae. Pero ang saklap ka, Jen. Dahil ikinahiya ako ni June dahil sa totoo lang, tulad ng sabi ko, wala akong itsura. Ang itinuro niyang asawa niya ay ang babaeng maputi at slim ang katawan. Palibhasa, dalaga yun. Tuwang-tuwa naman ang mga barkada niya dahil ang sabi nila kay June ay nakajakpat sa asawa. Hindi ko alam ang pangyayaring yun. Nagpatuloy ang kasiyahan at kaming mga babae ay kumakanta isa-isa hanggang sa napunta sa akin ang microphone at ako yung kumanta. Tsaka lang sinabi ni June na ako ang asawa niya nung kumanta ako dahil napabilib daw sila sa akin. Hindi naman sa binubuhat ko ang sarili kong bangko. Pero sa grupo naming mga babae ay ako ang maganda ang boses sa kanila. Kaya naman panay ang puri nila. Doon lang sinabi ni June na ako ang asawa nung narinig nilang mahusay ako sa pagkanta. Noong umuwi na kami kinagabihan, tsaka nagkwento ang barkada niya, kasi sinabi na ni June na ako ang asawa niya. Ang sabi niya, type daw ni June yung tinuro niyang dalaga.
Kumulasing sila, tinanong ng barkada ni June, bakit ikinakahiya mo ang asawa mo? Pero ang sagot ni June, wag naman ganyan pare. Kahit ganyan yung asawa ko, mahal ko yan. Pero pinilit ng barkada niyang sinabi, hindi. Kinahihiya mo siya kanina kasi tinanong ka namin kung sino ang asawa mo sa kanila at iba ang itinuro mo, hindi siya. Hanggang sa siya ay kumanta dahil pinuri namin siya na magaling kumanta at saka mo lang inamin na siya pala ang asawa mo. Ang sakit-sakit sa kalooban ko. Sobrang sakit. Ang sabi pa nga ng barkada niya, kung gusto mo, magpalit na lang tayo. Sinabi mo kanina na yun ang asawa mo, yung nililigawan ko ngayon. Kahit magpalit tayo at ako na lang magiging asawa ng asawa mo. Pero ang sagot ni June, huwag naman ganyan pare. Mahal ko yan, kahit ganyan yan. Sa pananalita pa lang ng kahit ganyan yan, talagang hindi siya kontento sa akin. Sa pagtira namin sa Baguio ng mahigit 1 taon, marami akong mga nakilalang mga tao. May mga nagiging kaibigan ako at alam nila ang mga nangyari sa buhay ko sapagkat naikwento ko sa kanila. Mabuti na lang, may mga nakausap ako noong halos hindi ko na kaya ang tumayong muli. Sa mga panahong yun ay wala nang kita si June. Hindi pa nga namin kayang magbayad ng renta. Puro na lang utang pati mga kinakain namin. Nagpasya akong bumalik sa probinsya. Dahil yung isang kakilala ko ay nag-alok sa akin ng negosyo. Dinala ko na ang aking mga anak. Ang sinabi lang namin kay June noon ay magbakasyon lang, pero sa totoo lang, talagang hindi kami babalik sa Baguio. Iniwan namin si June sa Baguio at halos 1 taon nakatira kami sa probinsya na wala kami sa piling niya. Sa 1 taon na yun, ni minsan ay hindi nagpadala si June. Pero okay lang yun sa akin sapagkat malakas naman ang kita ko noon. Ako lahat ang bumibili ng mga gamit ng mga bata sa pag-aaral at nagbibigay ng mga pangangailangan nila. Nung sumahod ako nung una, hindi ko sinabi kay June na bumili ako ng mga yero, bakal, semento at buhangin para magpatayo ako ng sarili naming bahay, kahit maliit lang, para kahit papaano, doon kami titira kasama ng aking mga anak. Nagtagumpay nga ako, Kajen. Tinulungan ako ng mga kapatid ko sa paggawa. Hindi alam ni June na ganun ang ginawa ko. Nang patapos na ang maliit naming bahay, tinawagan ko si June. Akala ko masaya siya na nagpagawa ko ng maliit naming bahay, pero hindi. Ang sabi niya, sinolo mo lang yan. Hindi mo man lang sinabi sa akin na may plano kang ganyan. Para tuloy akong naging walang silbing asawa dahil sa ginawa mo. Pero wala sa isip ko ang mga yun. Siya lang ang nag-iisip ng ganun. Umuwi si June pagkalipas ng 1 buwan nang sinabi ko sa kanya na may pinatayo akong kubo namin. Doon din siya tumuloy. Patuloy pa rin ang pagtatrabaho ko upang masuportahan ang aking mga anak kasama si June. May pagkakataon nga na ako ang nagpapadala kay June noon dahil wala daw siyang pambayad sa renta niya dahil malakas ang kita ko noon. Naisip kong ayusin ang sarili ko noon para presentable sana at bumagay sa trabaho ko, pero umiral na naman ang pagkaseloso ni June. Ang sabi niya, hindi daw yung trabaho ko ang inatupag ko, kundi nagpapacharming daw ako sa mga lalaki. Nakaramdam ako ng pagkairita sa kanya dahil imbes na tulungan akong mag-isip kung anong gagawin niya para sana makatulong sa akin, ay ganun pa ang ginagawa. Kung ano-ano ang binabato niya sa akin ng mga masasakit na salita na puro walang kwenta, hindi nakakatulong. Isang araw, tinawagan ng dati niyang amo dito sa probinsya na bumalik siya sa dati niyang trabaho. Ako naman, nagpatuloy sa pagtatrabaho pero nawalan ako ng gana dahil sa mga masasakit na pananalita niya sa akin. Parang tinatanggalan niya ako ng confidence at huminto ako sa pagtatrabaho at pumirmi na lang sa bahay. Halos di ko na rin naayos ang sarili ko dahil yun ang gusto niya. Nung bumalik siya sa dati niyang trabaho, ganun na naman ang ginagawa niya. Nagpatuloy sa paglalasing.
Pagdating sa bahay ay laging lasing. Kung ano-ano ang sinasabi sa aking masasama. Kung ano-ano ang pinaggagawa niya sa aming mga anak. Hindi niya kilala ang pamilya niya kapag siya'y lasing. Nagkaroon ako ng trauma. Kapag nakarinig ako ng sigaw, kahit hindi sigaw ni June, ay takot na takot ako. Ang isa pang problema kay June ay napakahilig niya. Ang gusto niya ay lagi kaming nagme-make love gabi-gabi. At hindi ko yun kayang ibigay sa kanya ng gabi-gabi kasi napapagod din ako sa maghapong pag-aasikaso sa bahay at sa mga bata. Ang laging sinasabi sa akin ay kaya ko daw hindi siya pinagbibigyan sa ganun kasi sa iba ko daw ibinibigay. Sobrang sakit ang mga salitang iyon. Hindi man lang niya ma-appreciate ang mga ginagawa ko sa bahay. Wala siyang na-appreciate ni isa sa akin. Panay sakit sa ulo ang ibinibigay. Sa totoo lang, ang aking mga anak ay napalaking mababait at masisipag mag-aral. Kahit ganun ang ugali ni June na lahat ng bisyo ay naging bisyo niya, ang pinagpapasalamat ko lang ay ni isa sa aking mga anak ay walang nagmana sa kanya. 5 ang aming mga anak. 4 na lalaki at 1 babae. Binata na ang mga 3 mga lalaki. Nagpapasalamat ako dahil hindi nila sinubukang magkaroon ng bisyo sapagkat napalaki ko silang may takot sa Diyos. Hindi sila nasasangkot sa anumang uri ng gulo sapagkat alam nila ang kanilang limitasyon. Lagi kong pinapanalangin na huwag nilang tularan ang kanilang ama sapagkat ang sabi ko sa aking mga anak, nakikita niyo kung ano ang hirap at pagtitiis ko sa ganyang ugali ng inyong ama. Kapag nagkaroon kayo ng pamilya at asawa, huwag na huwag ninyong gawin ang ginagawa ng ama niyo sa akin. Sapagkat nakita niyo na kung anong hirap ko at pagtitiis para maitaguyod ko kayong lahat. Salamat at lagi nakikinig ang aking mga anak. Simula bata pa sila ay namulat na silang ganoon ang ugali ng kanilang ama. May mga pagkakataong naiinis din ang aking mga anak sa kanilang ama dahil makitid ang pag-iisip ng kanilang ama. Hindi nakakaintindi o hindi nakakaunawa. Kung ano lang yung sinabi niya, yun na yun. Kahit anong paliwanag sa kanya, ay hindi niya dinirinig. Naisipan ko na namang mangibang bansa. Ngayon, nasa ibang bansa ako at sana sa pag-iwan ko sa aking pamilya, magkaroon sana ng kabuluhan ang aking pagsasakripisyo at magtagumpay ang aking mga anak sa kanilang mga pangarap. Ang 2 sa aking mga anak ay papasok sa kolehiyo sa susunod na taon. Kajen, mahirap po ang maging isang OFW. Pero kakayanin ko lahat para sa aking mga anak. Talagang puyat, pagod at lungkot ang nararanasan ko, pero tinitiis ko ang lahat para sa kanila. Ang hirap para sa akin dahil ayaw ko sanang malayo sa aking mga anak, pero ito lang ang tanging paraan para makatulong ako sa kanilang pag-aaral, para makamit nila ang kanilang mga pangarap. Kasi kung nandun lang ako sa probinsya, sa piling nila, wala talaga akong maiabot sa kanila. Kajen, maraming salamat sa pagbasa sa aking sulat at more power sa inyong programa at sana ang kwento ng buhay kong ito ay kapupulutan ng aral o kaya maging inspirasyon sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po, Kajen. Sana marami pang mga kwento ng buhay na kapupulutan ng aral ang aming maririnig mula sa programa mo. Thank you so much din po, Ella. Napahanga mo ako sa katatagan mo at lakas ng loob mo bilang isang natatanging ina. Anong mga hirap at pagsubok na naranasan niyo sa buhay ay hindi nagpahina sa inyo. Bagkus, ito ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob upang patuloy na itaguyod ang iyong mga anak. Ituon mo ang atensyon mo sa pangarap ng mga anak mo. Ito sana maging inspirasyon mo at magtulak sa iyo para lalong magsumikap sa pagtatrabaho. At sa mga anak naman ni Ella, kung maririnig niyo ang kwento ng buhay ng iyong mama, maging dagdag inspirasyon sana ito sa inyo na pagbutihin lalo ang inyong mga pag-aaral.
Pahalagahan niyo sana ang pinagpapaguran ng mama niyo sa ibang bansa. Huwag niyo sanang sayangin ang pagkakataong ibinigay sa inyo para mag-aral. Dahil kailanman, hindi natin pwedeng ibalik ang panahon kapag ito'y lumipas na. Tandaan niyo na ang inyong pagtatagumpay ay tagumpay din ng mama niyo. Thank you, Ella, sa iyong sulat. God bless you and your family. Mag-iingat ka lagi dyan at sana pagpalain ka ng ating Ama. Once again, thank you so much.